Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, reading natin to for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang po. Para sa gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, and feel free to comment down below, guys. Sobrang ma-appreciate ko yung mga comments ninyo, likes ninyo, hearts ninyo. Maraming salamat po. Kahit po yung yung anong tawag dito? Smileys. Malaking bagay na po yun sa akin. The Tower is here, Three of Cups. Okay. The Four of Swords. Page of Wands. Bottom of the deck is the Three of Wands. Tapos meron din tayo ditong Nine of Wands. Ayan. So, actually, nakikita ko ito as like an energy of an ending, no? Nangyayari between someone nakakonect mo, which is maybe a friend, katrabaho, or maybe even someone na may connect ka na may love na involved dito. And nakikita natin na because nag-e-end ito dahil maybe one of you ay walang ginagawa dun sa connection. This could be you or yung person na yon, walang ginagawa para ayusin, parang kung ano man yung nagiging ending, hinahayaan na lang. And I can see na nagkakaroon ng challenges pagdating sa communication between you and this person. Okay? And nandun yung energy ng connection ninyo na may pagka-miss, okay, na nararamdaman na oo, nag-i-end siya, pero nami-miss ka nitong person na ito na parang I don't know, I feel like siya kasi nag-walk away din siya sa connection na ito eh. Parang hindi niya winork out. 'Di ba? Nag-focus siya sa mga material things, sa future. So, parang pwedeng hindi rin kasi siya naging sure sa anong gusto niya mangyari or whatsoever. So, parang siya yung nakikita natin na nakakapag-isip ng pagka-miss ngayon. Pero in the past, siya yung mas nakitaan natin ng energy na siya yung nauna na mag-move or lumayo or umiwas. Pero pwedeng in the past, gumagawa ka ng actions kung bakit hindi nagtutuloy-tuloy yung ending doon. Pero this time around, parang napagod ka na rin. Parang ayaw mo na lang din. And then parang bakit pa, 'di ba? Yung energy mo dito is bakit pa ka makipag-communicate, bakit pa itutuloy. And this person wants you back. Gusto niyang bumalik ka ngayon, gusto niyang mabalik or wag matuloy itong ending na nangyayari sa inyo ngayon. And then tell me more. I feel like for some of you, nakita mo siya as someone na very immature. Kasi sa way of thinking niya. And then parang gusto niya ng reconciliation sa inyong dalawa. Especially kung may love na involved. This is the Queen of Wands. We do have here the Faith. And the Two of Coins. This is Taurus, Virgo, Capricorn. That's your energy. The Ace of Wands is here. Okay, bottom of the deck is the Five of Cups. Okay, so yung energy mo, nakita natin that you are focusing sa iyong mga priorities, sa mga new beginnings mo, tsaka, yun na nga, una sa lahat, nakinig ka rin sa mga advice. Nakakita tayo ng mga advice, or maybe friends, mga tao sa paligid mo na nagsasabi sa'yo na, na kung ano yung dapat mong gawin dito sa mga regarding dito sa mga new beginnings na ito. And nakikita natin na ito talaga yung pina-priority mo for now.
I feel like with the faith card, if this is a past person wherein may connection namin regarding sa love, um, maybe naniniwala ka na lang sa divine timing. So, or maybe destiny, maybe ano, na parang kung ibibigay siya sa'yo, kung ibabalik siya sa buhay mo, kung para talaga siya sa'yo, dadating at dadating yung point na mangyayari yon. Pero for now, nagle-let go ka, nile-let go mo yung person na ito. And with the Ace of Wands, nagpo-focus ka na lang sa mga new beginnings mo. And also at the bottom of the deck, with the Overture of 5 Cups and the Sun, sobrang nalulungkot at nasasaktan yung person mo kasi feeling niya masaya ka na. Na parang unti-unti kang nagkakaroon ng improvements, na unti-unti kang nagkakaroon ng mga pagbabago, and that you're focusing on your future, and that you're focusing on mga new beginnings mo, and then pwedeng kinakat off mo siya. And so, yung person na ito is sobrang nalulumo siya, sobrang nasasaktan siya, no? Nagagalit din siya sa way ng kung paano siya umarte in the past, kung parang may mga sinayang kasi siyang pagkakataon na nakikita niya, and pinagsisisihan niya yon. So, tell me about the future of Earth sign, please. The future of Earth sign. Yeah. We do have here the 8 of Swords at the bottom of the deck. Ace of Cups, the 10 of Pentacles, the 8 of Wands, Knight of Coins, Strength card, Ace of Swords, 3 of Wands, and the 4 of Coins. Ayan. Wait lang guys, lumawit yung aking wire. Anyway, your future, nakakita tayo dito na, meron tayo dito ang Ace of Wands, and biglang lumabas din yung the Sun, so I will take this too. So, na Ace of Cups, nakikita natin that there's a new beginning sa'yo pagdating sa love, okay? Or a love na talagang punong-puno. This is a lot of love. There's equality dito sa energy na ito. Parehong nag-e-effort, parehong nagbibigay ng pagmamahal. This new love for you is like sobrang ganda kasi may involvement din dito ng pera eh. I can see success and happiness and freedom at saka kasayahan dito sa family in the future for you. The Knight of Coins, I can see possible pagta-travel, pero this pagta-travel is maganda kasi magiging, alam mo yun, yung parang ready ka mag-travel kasi may panggastos ka. And then, I can see someone here with you na kasama mo that magiging masaya kayo, and I can see a lot of love dun sa pagta-travel na yun, and I can see a lot of happiness and a lot of success kasama tong taong to. The Strength card is here. This is like matibay na connection at relasyon with someone in the future, and I can see money. Ayan, may nakikita tayong pag-iipon nga na may kinalaman sa pagta-travel, and I can see with 3 of Wands regarding sa mga plano in the future, regarding sa mga ipon na I feel like pinagtulong-tulungan itong inipon na ito eh. So may mga ibang taong involved sa pag-iipon na ito, and nakikita natin na may mga pagpaplano regarding the 3 of Wands, and maybe it has something to do with the new beginning with the Ace of Swords, kung paano sisimulan itong plano na ito. This is something very beautiful, like I can see huge success dito sa plano na ito, na hindi pa naman natin nakikitaan ng action na sisimulan, pero nandun na yung pag-uusapan, nandun na yung i-open kung ano yung mga kanya-kanyang nasa isipan. And I can see we do have here the Sun. This is a bright future for you, and yun nga, a lot of success. And with the person,
na nakikita natin na totoong magmamahal sa'yo. Okay? And we do have the Eight of Swords. This is your person. I can feel like stuck siya sa'yo eh. Stuck siya sa pag-iisip sa'yo, stuck siya sa pagmamahal sa'yo, stuck siya sa pagkagusto sa'yo. With the Nine of Cups, this person is, alam mo maganda dapat yung card na ito eh, but yung energy niya ngayon is parang full of hallucinations. Diba? Dapat ito, this is about dreams, about you, but ngayon nakikita natin ito parang nag-hallucinate yung person mo. Why? Kasi I feel like meron siyang mga plano, pero hindi niya magawa, natatakot siya, and I can see a lot of nagpapahirap dito sa person na ito, and I can see your person na nagtatry siya mag-move on, pero stuck talaga siya sa'yo, hindi niya kaya mag-move on, and this person has a lot of love for you, a lot of pagkagusto, no, sa'yo, but, you know, parang, hindi ko alam kung ba't hindi niya mai-open sa'yo yon, but I would like to know, but bakit ganon? Bakit yung person na ito ay hindi magawang i-open sa'yo? Kung ano man yung emotions niya, kung ano yung mga gusto niya sabihin. Yeah, I told you this person is scared. Parang scared siya na may judge siya ng iba, or maging katawa-tawa siya na bakit niya gagawin yun. Parang gano'n, na magmukha siyang tanga. Parang gano'n. So, natatakot din siya sa mga kung ano i-judge. Yeah, the judgment is here. This is a major arcana. So, natatakot din siya na may masabi yung iba sa kanya. Parang gano'n. So, anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.